So, good evening. This is Coach Mac again with Dark Horse Podcast. And matagal-tagal na yung ating first episode. And I'm just happy and blessed that I got time na magawa ulit ito kasi I love interviewing people because the power of social media will be useless if hindi natin i-maximize because it has the power to change lives and of course destroy lives as well. Yun yung kabaliktaran naman. But I count myself with the people na ginagamit ang social media for good. So, I just want to introduce, kitang-kita nyo naman ang napakaganda nating guest right now with the audience that she has today. Hundreds and thousands of insurance advisors nagbe-benefit sa kanyang mga talks, sa kanyang mga inspirational webinars online, and she's really using social media for good. And what I really like about her is her vibrant energy, and it seems na hindi tumatanda itong tao na to. It seems like she stayed at her teenage years. Ganon yung energy niya when I talk to her. This person has been a Sun Lifer since August 16th of 2012, which makes her 11 years in the insurance business. And at the same time, she is getting paid to talk to webinars, to companies. Kaya sobrang swerte natin talaga that she's here with us tonight. And she's my classmate from one of the webinars that we attended from Sir Boy Flores. Shout out to you if you're watching this. And ayoko nang patagalin kasi this will be a very exciting podcast interview with this person. Without further ado, let's welcome Miss Dominic Alvarez. And we can call her Nick. Nick, come here. Hello. Happy evening. Yeah. So, Thank you sa introduction. Nakasmile ako. Talaga? All throughout. Yeah. Okay, commercial break lang tayo. Tanggalin ko lang yung background music ko. Siguro nag-inspire sa akin yung background music ko. Well, anyway. So, welcome dito sa podcast ko. And it's an honor na pinagbigyan mo ako. And libre naman to, Nick, di ba? As we talk about, di ba? Yeah. Well, if ito na lang, recorded din to. If this get monetized in the future, fingers crossed, di ba? Syempre, alam mo na yun. Wow, nice naman. Yeah, let's talk about it, off-cam. So, ayun. First of all, kamusta ang isang Nick Alvarez? Kamusta ka ngayon? Okay, so before ako mag-answer, if this will get monetized, bonus na yung sinasabi mo, let's talk off-cam kasi I feel grateful na ako yung first, diba, this year? Guest mo for this year. Yeah. So, that in itself is already a blessing for me kasi I love sharing talaga my energy, my presence, my expertise. So, yun. Tapos, nalala ko na-excite kapag monetize to. So, this will get monetized. Definitely. So, how am I? I'm feeling great. Feeling refreshed kasi kakatas ko lang mag-shower. Kasi ang init, kailangan mag-shower. Kahit gabi na, mainit pa rin. Mainit. Okay, mainit ganito. How are you January to today? Itong year na to. Kasi last year tayo nag-cash eh. Okay, so tas before pa yon, excited ako for this guesting kasi ang tagal ko na din hindi nag-guest. How am I from January to ngayon? Happy ako na I'm living an independent life kasi I'm here at my pabebe house. In my Sana all. pabebe house. Tapos in my pabebe
Sofa, yellow Yan, sofa. couch. I So, yung like that sarili one. ako punta dito, I can express myself. So, feeling empowered woman. Nice. Independent and empowered woman. Yeah, so Ayun. sa mga manonood nito na women out there, yan, ako, isa rin akong advocate ng women empowerment. Yeah, so since January to September, kamusta ka? How was this year so far? This year, ano ba? Yung mga limiting beliefs ko, yun nga, about my independence. Mm. Na ano ko siya, na-shake ko na, nabasag ko na. Kasi sabi ko, takot kasi ako sa cockroach. So, mag-start tayo sa Mm. mga, sa iba, basic yun, pero sa akin, big deal. Takot ako sa cockroach, hinahanap ko tuloy pang spray ko. So, naisip ko, may solusyon naman. Bili na lang ng spray. So, kunyari, matagal akong nawala. Nagstay ako sa parents' house ko. Nasa near the door lang yung pang spray ko. Tapos, isi-spray ko lang yung mga cockroach para mamatay. Kasi takot pa So, din ako, hindi ko sila kayang na-imagine ko habang nag-spray ka, patay. tumitingin ka at nanginginig. Totoo ba? Hindi naman, quiet lang ako. Quiet lang, paano yun? Quiet lang, gaganyanin ko lang sila. So, kaya ko Pero naman ikaw, pala. deep inside, ano? I'm screaming deep inside. Hindi kasi ako yung masigaw na Oh, na person. Tapos okay. akala ko kasi before, since sabi mo January to September, akala ko hindi ko kayang alagaan yung sarili ko. Mm. Kaya ko pala. So, Kaya ko pala. so So, ano lang. achievement yun sa akin. So, Kasi nabuhay ako may mga personal assistant, yung may wow. yaya, ganun. So, first time ko talagang to take care of myself. Kaya ko pala. So, context lang, Nick. Kaya ba nangyari yon because pang ilan ka sa magkakapatid? Tama. Pang-8. Pang-8? Sa 9. Okay. Almost bunso ka. Almost bunso. So, anong edad na ng bunso nyo? Magto-30 this November. Okay. Paano siya, lalaki? Babae. Same. So, eto, sorry to ask this, Sinong mas pa-baby sa inyo ng bunso? Ako. So, sorry, nalaglag yung Ay. nalaglag tuloy yung ko. Yung Oo. aking lights. Ako yung mas pa-bebe. Ako yung mas pa-baby. So, Mas ate siya kahit bunso siya. Hindi ka naman niya inaasar na mas pa-baby ka sa kanya. Hindi naman. Hindi naman niya ako inaasahan. So, ayun. So, dahil nga podcast ito, we like to keep it as long as possible, as long as we're enjoying, di ba, this talk. Yeah. So, let's go back. Let's travel back in time. So, who were you when you were in grade school? Okay. Nung grade school ako, matahimik ako na tao. Shy ako. Super shy. As in, super shy. Anong position mo sa classroom? Wala akong position sa classroom. Wala akong connect. Sergeant at arms? Wala. Joke lang. Super shy ko. As in, isang tanong, isang sagot lang ako. Tapos, pag di mo ako kinausap, hindi kita kakausapin. Bahala ka sa boy mo, ganun. So, shy na suplada. Shy na suplada kasi, di ba yung tao pag hindi nagsasalita, akala mo masungit. Yung pala nahihiya lang siya. So, ako yon. Pero hindi ka masungit. Lahat ng friends ko, pero hindi suplada. Lahat ng friends ko ng grade school, tinanong nila yung name ko. Yung, anong name mo? Yeah. Sabihin ko, Dominic. Ganon lang. Ayun. So, kung di nila ako tinanong anong name ko, wala akong friends. Wala akong friends ng grade school. Tapos, pero hindi naman siya something serious na pati parents mo napapansin nila. Bakit? How are your parents? Na malaman nilang mahihain ka, ganun. Ewan ko kung alam nilang mahihain ako. Hindi ko alam. Pero nung grade 4, si mama ko kasi, nung grade 4 ako, meron declamation. Tapos nakita niya na nagde-declaim ako in front of the mirror. Tapos, sinabi niya doon sa sinabi niya doon sa teacher namin. So, nagpa-audition ng teacher. Isa ako sa pina-audition. So, parang ako,
bakit isa ako sa pina-auditions, nagtataka ako. Tapos ako yung napili for yung declamation na yun. Yun yung first kong declamation. An- Tapos, Hmm. nung ako na yung nag-declaim, nagpalakpakan yung mga tao, pero hindi ako nanalo, lang ako, second runner-up. Pero pagbaba ko ng stage, ang dami nag-shake hands sa akin. Doon ko nalaman na, oh, amazing pala ako. Yeah. Tapos Wow. di na ako naging mahiyain. Yeah. Oh, that's really nice. Mind-blowing. Ganun siya. I I doubt na makalimutan mo 'yun eh kasi ang dali mo siyang na-recall Mm. eh. Lagi mo ba siyang Mm. sineshare yung experience na 'yon? With your talks? Hindi, pag tinatanong Hmm. lang siya. Yun yung parang first major turning point mo. Oh, yun. Dun ko talaga napansin. Mm. Kasi before yun, tahimik ako eh. Mm. Tapos nung nag-declamation, at tapos nag-start na din ako naging part ng top 10, Oh, ganyan. Tapos naging chess champion pa ako nung year na yon, grade 4. okay. Parang Ayun. parang ano All siya, started nung declamation. parang yung lahat kaya pala hindi ka aim for achievements because yung self-esteem mo is mababa, correct ba? Or you Hindi just don't naman know yourself. mababa, shy lang. You just don't know yourself yet kung saan ka magaling. I don't know na dapat pala ako sa world ng entertainment. Hindi ko pa alam yun. Okay. Shy lang talaga ako. Yeah. So, ayun. Ayun. So, fast forward na tayo. Ito, mas na-excite ako dito kasi Mm. you're growing up na kasi high school naman. Mm. So, grade 4 nangyari yon. So, when you were in high school, I I assume it was really a different world na story. What happened in high school? Oo. Share us about it. Kaso, before mag-jump to high school, edi na-discover ko na pala, amazing ako nung grade 4. Doon na din nag-start yung bullying. I got bullied ng grade 4 to high school. Well, Ganon siya. So, hindi ako nagkaroon ng happy na, sa memory ko. Meron mga happy moments, pero mas matimbang yung sad moments. okay. Na nung high school, mag-isa na lang ako nag-recess, ganyan. Mm. Nung time na na-figure out ko na, wow, may talent pala ako. Yun naman yung time na I got bullied. Pero na-heal ko na yun nung pandemic. So, Wow. na-experience ko yung kumain mag-isa, tapos naglalakad ka, tapos i-shoulder kang ganun ng classmate mo, kakalkalin yung bag mo. So, that was high school. Babasahin yung journal ko, kukunin yun, ganun. Ang grateful naman ako, kahit ganun, perfect attendance ako. Yun ang isa sa mga values ko na hindi nabe-break. Yung value ko for education and attendance. And you're not a Ganun siya. quitter. You're not a quitter. Yeah, I'm not a quitter. Well, thank you for being vulnerable dun sa topic kasi alam ko sensitive yung topic na yun, Nick. But me myself, may experience din ako ng bullying eh. And Mm. different siguro gender sensitive. Iba kasi yung bullying sa lalaki and babae. But the way you describe yung bullying na na-experience mo, parang wala siyang difference eh. More on siya, physical, 'di ba? So, did somebody know in school na nangyayari yon, or was there a teacher na nag-rescue sa'yo? Para ito, Wala. For awareness ng mga school owners there. So, meron akong mga friends na may-ari ng school. Yeah, so to make you aware, this is reality, di ba? Na behind closed doors, hindi sila aware. So, you cannot Hindi comment sila. what you do not know. So, ayun, sana mas ma-realize nila because malaki yung yung impact nun eh sa isang mental health ng tao. Even Sobrang laki kasi yeah. hindi ako naging friendly before eh. Takot ako sa friends. Kasi So, feeling ko, hindi nila ako pagtatanggol, yung ganun. So, yung sabi mong, meron bang may alam ng mga schoolmates ko na I'm being bullied. Alam ng friend ko. Pero na-heal na ako dito. Nag-sorry na siya. Shinare ko kinausap ko siya nung 30 years old ako, which is 3 years ago, early pandemic. Nag-sorry na siya.
yung kaisa-isa kong friends, sinabihan ng mga bullies ko na, why are you friends with Dominic Alvarez? So, nag-meet kami ng friend na yon sa labas ng cubicle ng CR. Sabi niya, starting today, I won't eat lunch with you, I won't have recess with you, I won't walk sa corridors with you. Grabe. Okay, sabi ko ganun. Pero I was crying sa loob ng cubicle. Doon ko Grabe. natutunan to cry, ng Grabe. sa silent, sa utak lang. So, Well, simula nun, from being, friendly na kasi ako nung nanalo na ako ng declamation. Hindi na ako friendly ulit. Galit na ako sa mundo. Yun. Ilang years akong galit sa mundo because of that, na inabandon ako ng friend ko. yeah, grabe That was deep. Parang, ang nakikita ko is, I'm not a psychiatrist, Nick, no? Pero, teenagers has parang narcissistic tendencies. Would you agree? Oo. Na kaya nilang gawin yung gano'n, na to the point na iga-gaslight yung friends mo para hindi ka sumama. Kung today mangyayari yun, baka tatawanan na lang natin, Nick, di ba? But back then, Kung when today mangyari yun, I know how to handle it kasi nag-enroll na ako yeah, sa mga but self-development course, agree. ganon. But then again, No di ba? time kasi nun, I didn't know any better. And yung Well, friend ko didn't know any better. lahat tayo Mm-mm. dumaan sa ganun eh. Na yun yung development stage natin, and if merong Mm-mm. mga tao na hindi dumaan sa ganun, you're so blessed. Yun ang masasabi ko. Kasi ako dumaan din Mm-mm. ako doon sa bullying stage to the point na Oo. ayaw mo nang pumasok, parang Oo. yeah, parang ganun. So, Oo nga. mahabang topic. Feeling ko kailangan ng different podcast for that, tas mag-guest tayo ng Oo nga. Oo. psychologist na friends natin. Yun ang gusto ko. Oo. Mukhang masusundan pa tong episode natin na to. Oo. Okay, sige. Inhale. Exhale. Okay, sige. So, curious lang ako, Nick. With that Oo. experience na nagkaroon ka ng turning point, grade 4, tapos high school, merong na naman, nag-up ka na, then you went down again. Going to college, how were you? Going to college, doon nag-manifest na yung ina-escape ko kasi dati na nalulungkot ako doon sa nangyayaring bullying. I got depressed nung college. Doon siya So, resurface. oo, doon siya nag-resurface. Tapos, so I had to stop from school nung college ng 1 year. 1 sem siya, tapos pinag-aral ako sa nearby school dito sa Pampanga. Tapos binalik ako sa Miriam kasi yun talaga yung dream school ko. Pagbalik ko ng Miriam nung after stopping, doon ako nag-decide. Ayoko na maging sad person. Ayoko na. Bakit? What do I get? Nag-stop ako sa school dahil nagdadrama ako, dahil hindi ako maka-move on. Ayoko na ng ganito. Gusto ko na agad mag-move on. So, I decided to be a happy person. Kaya yung kilala mo ngayon, ito na siya. Hindi na ako yung galit sa mundo, ganon. Yeah. Kasi sino yung nag-suffer na nagagalit? Sino nag-suffer na hindi na ako forgive ng friend na iniwan nung 14 years old? Ako lang din. Ako lang nahihirapan sa pagiging unforgiving ko. Well, can we pause for a moment? Insert clapping sound effect. And what I just want to tell you, Nick, na you're very strong. That's what I feel from you. Deciding na I will not be a sad person anymore. Yeah, it's a decision. I salute you, and I I'm certain na the audience right now watching this podcast felt that energy, that drive na ako lang din ang kawawa. Ako lang din kawawa. Kasi, noong una, galit talaga ako sa mundo, galit ako sa mga bullies ko. Parang, ang unfair ng life, bakit ganon? Tapos, naisip ko, ako lang kawawa, ako nagkakasakit, ako nahirapan sa buhay, ako hindi happy. Tapos, inisip ko, yung college ko, I super love my college yung Miriam College, it's my dream school. So, wala naman siyang kinalaman dun sa pagkakabully ko nung grade school to high school. Bakit ako nag-a-act na
parang lahat ng friends iiwan ako. So, nung pagbalik ko ng school, I was 19 nung pagbalik ko. Sabi ko, friendly na ako starting today. Ibang Dominic na 'to, happy na 'to, healed na 'to, forgiving na siya, ganyan. So, dami ko naging friends nung irregular ako. Eh, noong una pala kasi, kaya nag-decide ako na, hala, sabi ko, irregular ako. Eh, pag irregular, nung regular kasi ako, inisip ko, nabuntis to, gano'n. Siya, judger. Judger ako dati. Lagi na, Mm. part of me, nag-judge pa din. Tayo naman lahat gano'n. Nature ng Hindi. tao. So, Ikaw ay, lang, Nick. Ikaw lang. ako lang ba? Oh, sorry. Ako lang pala. So, nung regular student kasi ako, sobrang functional ako na student. Tapos ayoko ng mga i-regs kasi parang, i-reg siya kasi naglayas siya, nagbisyo siya, nabuntis siya, ganun. So, nung naging i-reg ako because of my mental health, yun yung wino-worry ko. Baka wala akong maging group mates. Kasi nga ako mismo, when I was regular, na parang ayoko na ma-ireg. Bakit siya ireg? Tamad siya siguro, ganun. So, nagpakabibo ako nung irregular ako. So, isa ako sa mga pinipili na group mates, in fairness to me, kasi nga, nagpakabibo ako. Unlike nung regular ako, yung mga friends ko, talaga sila yung ko. Ito, Nick, Yung I just want to ask you, was it nagpakabibo ka because you feel like it or just to fit in? Nagpakabibo ako umpisa to fit in. So, nagpakabibo ako to fit in, and aside from bibo kid talaga ako deep inside. To fit in and para mapili ako. Pero ako, at the end, ako rin naman Nag-benefit. yung nag-benefit. Yeah. Kasi, ginagawa ko siya hanggang naging ako na talaga. Bibo kid na talaga ako. Well, baka lang siya eh. Palagay ko, bibukid ka talaga since grade 4 when you discovered yourself. Na lang siya eh. Parang na-mute yung pagiging bibo mo because of what happened. Yeah. Mag-share lang ako ng quick lang. When I was in Discovery with Coach Ras. Hello, Coach Ras. If you're watching this. Ako yung na-assign na mag-share for the group. Kasi nga, ako yung pinakabata. Di pinagkaisa nila ako. Tapos, naalala mo yung part na doon na you will share your greatest belief system na pinaka-bad. Okay. What I shared, ang naalala ko, nandun pa si Coach G nakatigbak sa likod. Do you know her? Yung short hair? Yeah, short hair. Okay, saka ko nalang banggitin yung ano niya. So, what I told with the crowd is, I am insecure. Tapos, sabi sa akin ni Coach Ras, okay, look at me, sabi ni Coach Ras. Then, look at them. Tapos, tumingin ako sa crowd. Whoever believes, kinikilabutan ako. Whoever believes na si Mac ay insecure, raise your hand. Walang nagtaas ng kamay. Wala. Whoever believes that this guy, sabi pa ni Coach, alam mo yung very, parang magigising ka, is confident, raise your hands. Makikisaasa ka. Yan. Taas sila, di ba? So, sometimes kasi, yung tunay na tayo is just being muted by what is happening around us. To the point na binabago na natin sarili natin because we are hurt. For others. Yeah, we're stressed. So, hindi na ikaw talaga yon. So, nag-test ka na ba ng Myers-Briggs type indicator or not yet? Myers-Briggs? Myers-Briggs. Yeah, Myers-Briggs pala. Hindi pa. Not yet. Okay, sige. After this podcast, I'll share that to you. When I took the test last year, October, my income parang nag-triple. Talaga? Wow. Yes, until today. Wow, nice. Sige. Yeah. Dati kumikita Excited lang ako ako ng 5,000, ng 500 per month. Ngayon, 1,500 na. Oo. Yeah, so, yeah, be excited. Ganito, meron akong ginagawa with my friends. Before you tell your results to me, let me guess it first. Kasi, feeling ko expert ako mag-type. Typing ang tawag kapag hinuhulaan mo yung
personality Talaga, wow. results. Yeah. Mm. I'm one of the best typers in town. Okay, so excited ka na ba doon? I'll send the link Excited na later. ako doon. So, Excited na tapusin ako. muna natin yung podcast. Sige. Okay, sige. So, ayun na. Naging bibo ka na, naging active ka na ulit. Para siyang ano eh. Ito yung episode 2 nung naudlot na grade 4 breakthrough mo. True. So, it's the Oo. second chance. Mm. Second chance na naman. Okay, so graduating ka na. What was your uh, first na step na gusto mong gawin right after you graduate? Ano yung parang Mm. no, I'm not talking about ano yung work na papasukan ko kasi nga that experience is really unique eh. Unique, 'di ba? Unique yung Unique. graduating ka na. So, Mm. sino na sinik nun nung ano na, nung pag-graduate ka na? Yan ang gusto ko. Mm. Nung pag-graduate na ako, doon na ako nag-start maging unapologetically myself. I don't need permission and acceptance from others, especially from my bullies. Kasi ang role naman talaga nila is to bully me. So, tama lang yun na ginagawa nila. What year was it nung nag-graduate ka ng college? Kasi kahit nung nag-graduate ako, nandyan pa rin sila eh. Anong year yun? 2012. 2012. So that makes you Mm. 21 years old today, no? Tama. Ang galing sa math. No, Dali lang. 21 ka ako. Or 21. looking 21. Ano na? Still Looking, looking 21. yan. Forever 21. Yun yung joke ko. Ah, Hindi mo na. okay. Oo nga, no, hindi. 2012 pala, 22 na ako nun. Oo nga, forever 22. 21 nga Okay, tayo. forever 21 na. Hindi ako nakasakay doon. So yun, sabi ko sa parents ko, kay papa ko, magpapahinga muna ako. Kala mo naman napagod din, no? Napagod nag-aaral. Mag-artista muna ako. So, nagpaalam ako na Okay. mag-artista for 1 year. Interesting. So, for 1 year, nagte-taping ako. Yung nilitaw na ako sa bubble gang, sa Fashbook, sa Tweets for My Sweet. Tapos, nalaman ko din, may mga works like Clapper. Alam mo ba may paid Clapper? Yeah, I know. Sa Itbulaga ko nalaman yun. Alam mo yun? So, ako hindi ko alam yun na magka-clapper daw, paid clapper. So ako, paid clapper ako sa Minute to Win It, ganyan. Nag-acting ako na, woo! Ganyan. Tapos pag wala na yung camera, tahimik ako ulit. Tapos pag may camera, oh, yes! Ganun ako. Tapos, Moody ka. Hindi kasi talaga ako Moody ka ganun nga na. kasi papalakpak ka tapos tatahimik. Ah, I'm just joking. pag may camera, ako, bubbly. Pag wala, hindi na ako bubbly. So bagay Ganun pala siya. sa mga moody yung work na yun. Ganun siya. Tapos sabi ni papa ko, anong balak mo sa buhay mo? Tapos sabi ko, anong balak sa buhay mo? Tapos, yun nga, yung after college, so doon ako pumasok ng Sun Life. Okay. Sun Life. Eto, 3 minutes remaining tayo. So, sige. Parang first half to, then the other half. So, was your dad in insurance na? Growing up? Okay. Bread and butter niya yung namin yung insurance. Wow. So, dapat yun, pinapalakpakan din yun eh. Kasi, makikipalakpak ako. Yeah. Insert ko na lang yun. So, alam mo yun, sales agents go through a lot of parang pangungutya, 'di ba? Na pinagdaanan ko rin naman. Na parang ba't ka nag-ahente, ba't ka nag-sales, 'di ba? But knowing you and seeing you growing up, hindi ka napabayaan ng parents mo with yaya pa. Special mention, with personal assistance. Anak lang naman siya ng isang insurance agent. Kala nyo. So, iba. Tama ba? Agree? Agree. Pag insurance agent, maraming pera. No, connections. Connections. Connections, maraming choices. Yeah. Kasi may freedom. Yeah, agree. So, ayun. Dati rin ako, doubtful ako. Kasi nga, dahil sa naririnig ko, but when I see people like you, like your dad, even di ko pa siya na-meet,
Nakaka-inspire. Kasi Mm. according to psychology, yung ating yung the biggest need na meron tayo is psychological safety. True, Oh, true. yeah. So when you don't feel psychologically safe, it's as if you can't do anything. Oo. Parang hindi ka safe matulog. Imagine mo, matutulog ka dahil homeless ka. So, psychological safety. Mm. Oo nga, Imagine mo, tama. you will wake up tomorrow, wala ka ng trabaho. Di ba? Mm. But, Hirap. di ba, you will wake up tomorrow, basta ang daming bad experiences without psychological safety. Ito na lang maraming nagkikwento ito, halimbawa. Ang dami kong friends na came from broken families. Mm. So, sabi nila, nung parang yung iba sa kanila, nahuli pa yung mom nila na may kasama. Hala. Grabe, no? Anak pa yung nakahuli. So, wasak talaga yung emotional safety mo na Mm. you look up to your mom as a safe haven. But then, Mm. that happens. That Oo nga. happened, di ba? So, ayun. Psychological safety, being an insurance agent, 100%. I believe talaga in the financial status. Okay? So, I Oo. respect insurance agents. So, okay, cut na natin to kasi gagawa na ako ng new Zoom. Okay? Okay. Rejoin ka. Okay. 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 How do you feel about the first half? Okay naman. Yeah, sige, next. On to the next episode. Ano pala? This podcast is brought to you by AAA Financial Brokerage. We offer group insurance for employees and businesses, mutual fund investment, life insurance, healthcare, and HMO. We are partnered with big companies and corporations that provides insurance like FWD, Security Bank, BPI Assets Management, BlackRock, ATR Assets Management, Pacific Cross, MaxiCare, and everything else. So please check our Facebook page at AAA Financial Brokerage. And back again sa ating podcast with Miss Nika Alvarez. Parang alam ko na ita-title ko dito sa podcast. Ano na? Surprise. Wait mo na lang sa YouTube. I'm still thinking kung ipopost ko to sa FB. Kasi medyo toxic ang Facebook eh. For my opinion Parang Hindi, pero sabi mo nga, you're the person na kasi use it for good. Use it for good or use it for bad. Yeah. Sige. So, why deprive people na sa good content mo just because other Facebook users are toxic, di ba? Magbayad sila. So, sa Facebook may bayad, no? De, joke lang. Sige. I'll think about that. A very viable input. So, kasi marami pang positive influencer sa Facebook. So, kailangan pang dagdagan. Okay, sige. Isa ka na doon. Thank you. So, inhale na muna tayo. Inhale. Exhale. Parang ikaw yung nagkape hindi ako. So, sige. So, going back, nag-artista ka nung career and then after a year, you went to Sun Life. Okay? So, based sa sharing mo kanina. Mismong year pa lang na yon kasi 2012 din ako nag-graduate. So, nainip na yung papa ko, tapos nag-Sun Life na ako within that year. Okay, sige. Ito curious akong tanongin. With the sales, the tough job that we have, was there instances na parang nag-trigger yung mga past trauma mo with this industry that we have? Sobrang hindi madali. Surprisingly, no. Why? Share. No. Share. Hindi siya nag-trigger kasi alam ko na people are rejecting the company, the service, and not Dominic Alvarez. Yun ang very clear sa akin. Kasi back when you started pa lang, clear na sa'yo yun. Yes. Wow. Clear na yun sa akin. That they are rejecting the company, the service, and not Dominic personally. So, credit sa parents ko kasi na-instill nila yun sa akin at an early age sa Sun Life na people reject the idea, people reject the company, but not you as a person. Magkaiba yun eh.
I wish I knew It that. just so happened Nick, I wish na, I knew that earlier. yeah. It Alam just mo, so happened na kaya tayo I'm bring, nagpa-podcast. oo. So, dapat clear kasi yun sa tao na parang akala nila when they reject the company that they represent, akala nila their friends are rejecting them already. It's the company. It's you Pero, representing the company, pero not you as a person. So, nahihiwalay ko yun. Nahihiwalay ko yun. pero ano, palagay mo, were there people talaga na rejecting you as an agent? Not you, Yeah. Not tayo. Okay. So, how Mm-mm. did you deal with that? Kasi I'm not everyone's cup of tea. Ano nga? 'Di ba? Yun din, Clear na yun clear sa ka na rin din doon. clear yun sa akin. So, hindi ako na-hurt doon. Okay. Saan ka na-hurt? Saan Gusto ako talaga na-hurt? gusto talaga hanapin yung hurt, no? Saan ako na-hurt? Yung matagal ako nag-move on doon sa friend ko na Mhm. starting today. Pero okay Friend? na yun. Nag-sorry na siya nung Okay. 3 years ago. Doon ako na-hurt yung nag-chat kasi siya. Dati, Hindi, nag-chat siya this is na, Sun Lifetime na nagchat-chat pa rin siya. and then mag-chat siya na she supports me, my dream, my artista dream. Ah. Magko-comment siya. Pero habang every time binabasa ko yun, nung hindi ko pa siya in-involve na, hey, nagtatampo ako sa'yo. Remember, you abandoned me. Ganon, ganon. Pag binabasa ko yun, I support you, I miss you. Iniwan mo nga ako nung 14 years old tayo. Diba, ganon. Pero nung, Paki-shoutout siya ngayon. Kung nanonood. okay na kami. Okay na kami. Nag-sorry na siya. Tapos naiyak ko na kasi pangarap ko lang naman makareceive ng sorry sa kanya. Sinori niya yung Can sa we chat send her the Zoom link? na, No, just kidding. Sige. hindi yun, okay na yun. Tapos, happy ako na she said sorry. Kasi di ba pwedeng sabihin niya na, Nick, ang babaw, parang 14 years old tayo, bata pa tayo. But So, no, yun, she admitted. no. She admitted to her mistake. Yeah. Hindi, she cannot remember that she said na iiwan niya ako. But she Ayan. said sorry. Teka lang. Sabi niya, I have to cut cannot. you off there, no? So, yan. Ito para to sa mga tao na walang preno ang bibig, no? Tapos, you don't remember? Di ba? Imagine mo yun. So, imagine, you don't remember yung sinabi mo na nag-hurt sa isang tao. So, you're not aware dun sa impact na dinala mo sa kanya. So, talagang words are a double-edged sword. So, be careful with your Yeah. words. At saka, nung umpisa, hindi ako naniniwala na sabi ko sa isa kong sister, I was crying. Sinabi ko sa isa ko ate na, she doesn't remember daw. Ganyan. How can she not remember? Ganyan. Agree. Tapos, sabi niya, pwede naman yun, na she doesn't remember. So ako, I remember kasi it's hurtful. Yung pain, yung emotions, grabe. Eh siya, nung sinabi niya yun, hindi naman siya yung nabubuli, di ba? So, she doesn't remember. Sabi niya. But, Pero whether she does or nung nagsusorry na siya sa'yo, she felt guilty doon sa sinabi niya. I don't know her feelings kasi I cannot live her life. Pero grateful ako that she said sorry. Sabi niya, sana sinabi ko na daw earlier para nakapag-sorry na siya earlier. So lalo akong umiyak. So yun. So ngayon, pag kunyari hindi ko na ma-contain sa self ko na nagtatampo ako sa isang tao, ini-involve ko na yung isang tao na yun kapag gusto ko nang makalaya dun sa sa tampo. Kasi baka mamaya, wala lang, sinabi lang nun na hindi naman niya super minimin. Or baka mamaya, sabi nung isa ko friend, pag sinabi ko daw sa kanya na, friend, di ba dapat di mo ako iiwan? Ganon. Baka mas naging best friends kami nun. Kasi, oo nga no, dapat di kita iiwan. Yung ganon. Kaso ako, okay. Ganon lang. Wow. I'll take note of that. So ngayon, I learned to speak my mind, to speak my emotions. Kasi, hindi naman mahuhula yung mga tao na, dapat hindi niya yun sinabi. Dapat alam niyang hindi yun okay. Diba? At ang sabi ng isa ko, other friend ko pa, at least, Nick, she informed you. Hindi yung bigla ka na lang niya iniwan sa ere. Sabi ko, oo nga no. In-inform pa rin niya ako na, hey, iwan na kita. Ganon.
So, hindi ako na-shock na iwan niya ako. Ganun siya. Ang moral lesson ko doon, hindi mo talaga, well, number one, may expectation tayo talaga eh. That people will Mm. be good to us, maging sensitive man lang sila. Di ba? Pero People will be there for us. no Ganun. hindi talaga. Like, why Mm-mm. people, ito, ibiblip ko na lang to, no? Well, why, ako naman, most of the time, I'm asking, why people are this stupid? Mm. Just being open with you, ha? Mm. Ganon. Pero hindi mali eh. You can't force them to think the way you want them to think. Ito yung, siguro dito ako na-judge ng friends ko. Mm. Ganon. Pero, Mm. it's wrong. At saka, you cannot expect them to think the way you think. Yeah, agree. Yun din yung mga frustrations ko before Mm. na let go ko na. Like, when nung nagre-recruit na ako, why can't they see what I see? The vision, Mm. company, the vision. Sabi ko sa papa ko dati, sabi ko, alam ko nasa car kami nun, sabi ko, pa, ba't di ba nila naiisip? Mm, Ba't di ba nila nagigets? mm, Ang simple lang ng ng sagot ni papa ko. Eh kasi hindi nila naisip. Hindi nila nagets. yeah. End of story. End of story. Huwag ka na mas Di ba? Parang ganun. Ang galing. Yeah, nice. Nice learning. Mm. Okay, sige. So, ayokong lumagpas ng 1 hour yung podcast natin. Gusto ko Sige, pag sige. in-upload ko siya sa YouTube, 59 minutes. Kasi sa algorithm daw, kapag 1 hour, para ayoko nang i-click ganun. Talaga? Ganun ba Pero yun? sige, I'll do my homework na mag-cut din para at least Okay. Mm-mm. ilang minutes na tayo. So sige. By the way, eto na tayo sa final part that Mm-mm. we want to empower our audience, right? So to Gen Zs. Okay? Magandang Mm. intro. So you have friends na Gen Zs? Do you have friends? Ano kasi yung Gen Z? Anong year? 1998 onwards. Meron nata. Mga pamangkin ko, I consider them my friends. Okay. Ako, I'm a very observant person. Mm-mm. Talagang I can see yung values nila, mga ugali ng Gen Z ngayon. Okay. Parang sila yung gusto kong pag-sharean natin nito. So, if you are gonna share life tip and career tips sa mga Gen Zs, at least 3. What will you tell them right now? Okay, at least 3. So, top of your number mind. 1. Go. Okay. Number 1, decide who you want to be. Explain. Okay, so decide who you want to be na ikaw, you're living for yourself. Hindi yung, magaganito akong course kasi ganun yung course sa mga friends ko. Ito yung take ko na course kasi sabi ng parents ko. Pero syempre, case-to-case basis kasi may kilala pala akong friend na nag-nursing siya kasi sabi ng dad niya, kung hindi ka mag-nursing. Go. Okay, so number 1 ko nga, decide who you want to be. Na ikaw talaga decision mo kasi it's you who's gonna live your life eh. So yung decisions mo in favor sa'yo kasi nga ikaw yon. Katulad ko, itong short hair ko, maraming ikaw anong gusto mo sa akin? Long hair? I bet long hair. Nakilala Long hair ba? So, hindi ko naman siya nakikita short hair. Hindi mo nakita ang short hair. So may mas shorter ako dito. Noong 2018 kasi nagpakat ako ng short. Since 2018, naka-receive ako ng messages na, Nick, long hair, long hair, long hair. Mas maganda ako sa long hair, ganyan. Ang question is, happy ba ako sa long hair? So, noong panahon na yon, hindi ako happy sa long hair. Pwedeng nilive ko yung life na long hair ako kasi sabi nila, long hair, kasi bagay ko, long hair. Ito pa, Pero sabi ng jowa. Oo, sabi ng jowa, mag-long hair ka. Mag-long hair. Kayo, mga bata. Oo, kaya naglo-long hair ako nun kasi sabi ng jowaers ko nun, ex-jowaers. So yun, decide who you want to be. Decide things for yourself. Kasi ikaw yung magli-live ng life din. So dapat happy ka. 'Di ba? Number 2,
pumunta ka sa environment that will make it easier for you to do number one. So, paano What yun? ito? What type of friends are those? What type of environment are those? Environment, friends. Na Kunyari, gusto mong number one, gusto mong maging fit. Kinakausap ko yung sarili ko. oh, So, I want to be fit. So, gagawa ako ng environment supportive of that number one. So, ilabas mo na yung yung rubber shoes mo, i-ready mo na yung pang-workout mo. Kasi, laging environment wins. yeah. Lagi yung environment yung nananalo. Kasi So, pag gusto mo maging healthy. yung friends mo laging nagyaya ng sanggupsal, di ba? Nilabas Oo. nilabas mo nga yung Oh, rubber shoes mo pero papunta kayong sanggupsal. oo. Okay, so yun, pwede ka naman mag-burn after kasi ibang focus na naman yun. It's building relationships. 'Di ba? So, yun yung gagawin ko number 3. Dapat healthy relationship. Kasi kung, 'di ba sinasabi nila na, wag mo dadalhin yung personal life mo sa work, magkaiba yon. Mm. Pero ako, I beg to disagree kasi sabi nila, work is not personal. Para sa akin, it is personal. Agree. Work is personal. Agree. So, paano lahat ng aspects yung sa health mo, sa environment mo, at saka yung mga relationship, it affects work. So, dapat mamili ka ng mga ka-relationship, ng friendships, ganyan, na healthy. So, ito dahil sa podcast na to, natuwa ako kasi classmates lang tayo before eh. So, dahil dito sa friend na kita, ganyan, friend na, may iba-iba kasing friends. May iba-ibang friend naman na kita dati, pero may iba-iba kasing level of friends na, ay wow, gusto ko yung head, gusto ko how Mac thinks. Gusto ko yung how you converse, ganyan. So, healthy relationship para mas madali to go towards your goal. Kasi 'di ba, if may friend kang lazy, either maging lazy ka or maging siya. Maging lazy ka or maging masipag siya. Pero mas madali kasi maghanap ng mga masisipag na friends, mga driven na friends. Ganon. Ganon. Did I answer your question? So una, decide who you want to be. Yeah. Tapos, number 2, gawa ka ng environment that will be supportive of you, number 1, yung decision mo of who you want to be. Number 3, make sure to be in healthy relationships. Ganon siya. Ganda. Wow, Yun ako yung 3. unang natututo sa totoo lang kasi hindi pa Yun yung uploaded to 3. eh. Okay, so yun. So number 1, decide who I want to Parang be. gusto pa number 4. Sige, let's make it 5. Number Make it 4. 5. Number 4. Okay, number 4. Kasi 'di ba sabi ko decide who you want to be. Pero number 4, not everything is under your control. So dapat marunong ka din mag-let go. Let go and let God. Kasi mas maganda yung life kapag may higher being. Kasi Mac, kailan tayo classmates? 2021? No, 2021, no? 2. 1. O 2 ba? Bilis ng panahon eh, no? 2022 ba? 2. 2. Okay, so 'di ba I was nominated as na close nomination ng class president nung natin. Na-stress ako noon. Sobra ako na-stress. Tapos, sobra ako stress kasi inaayos ko yung life ko as yung personal life ko at saka yung life ko as an insurance advisor. And then, gusto kong ayusin yung lives nyo. Good thing, nakausap ko si AJ Garcia. So, shout out to AJ Garcia. Sabi niya, Nick, are you God? Sabi niya, stop playing God. Sabi ko, ginagawa ko ng mga itong ginagawa ko for the class. Kasi nga gusto ko. I'm a goddess. Oo nga, hindi ko naisip yun. Kasi gusto ko umayos yung lahat ng under my leadership. Sabi niya, bakit gusto mo i-control? Are you God? Stop playing God. So, ako nun. Yeah. Na nakahinga ako na, parang Nick. Minsan yung role natin, parang minsan in-exaggerate natin eh. Okay, sige. Oo, yun. Today's event, halimbawa, sinabi ng manager mo, today's event
ikaw ang usher dito sa face-to-face to. I'm Mm, talking about face-to-face. mm. Sa office, parang ginawa mo na lahat din eh. Hindi mo naman na dapat problemahin to the point na napagod ka na, you want to make Oo, people kasi feel alam mo safe. ba, pati yung classmates natin na hindi nagde-deliver ng sales, eh wala naman akong cut doon, di naman Ah. niya ako manager. Pero problema ko siya. Well, Gusto ko ito lang there's a thin ayos line eh. yan. There's a Oo, thin line about it eh. Ganito. oo. Sa akin, I have to take care of myself first. Halimbawa, meron na ako na close na 10 cases this month. Mm. So, kapag may na-feel ako na it is my duty to help for free, I will do it. Pero pag ako mismo, wala pa akong sale, I don't think I should do it. Kasi ako rin yung kawawa. Hindi, So, yun nga. hindi siya sustainable eh. Kasi, okay, natulungan mo siya today, this month. Pero ikaw naman, mababa yung sales mo. The following month, I don't think matulungan mo siya ng dire-diretso without you prioritizing your own sales first. Mm. Agree? Ayun. So, which brings me to number 5. Kasi number 4 ko is is surrender na not everything is under your control. So, number 5, to Hmm. honor kasi yung si God, Hmm. ang pinaka una mong gagawin, number 5, is to take great care of yourself. Kasi pinahiram ka lang eh. Pinahiram lang yung body mo, yung mind mo. Pinahiram lang sa'yo, di ba? Hindi Yung, naman natin to pagmamayari. yung kutis. Yung kutis. Kutis So, yung artista. kutis, ganyan. Kutis Alagaan mo, artist. di ba? Alagaan mo. Hmm. Kasi pag inaalagaan mo yung sarili mo, nakaka-inspire ka ng other people na alagaan din nila yung sarili nila. When you Oh. live your dreams, you inspire other people to live their dreams as well. Yeah. Kapag pinapabayaan mo yung sarili mo, na-affect mo yung mga ibang tao na pabayaan mo din yung sarili mo. May So, may term yung professor ko dyan eh. Ito, very harsh term to. No? Yung mga ganong tao daw that are not living their dreams are part of the casualty. Sabi niya. mm, Grabe no, that's deep. 'Di ba pag may calamities, casualty are yun yung mga namatay. So parang mm, you're like a dead person. Parang ganun ang according to my professor. mm, mm. So, yun. At saka pag hindi mo din kasi ginawa yung number 5, hindi mo din magagawa yung 1, 2, 3, 4 na sinabi ko. So it Ganun siya. works as a Ano as a- sila? Hindi mo talaga sila mapaghiwa-hiwalay. Yeah, so disclaimer, Pwede naman. walang notes itong guest speaker natin. Pwede naman sila maghiwalay, pero hindi ka ganun ka-happy, hindi ka ganun ka-fulfilled, hindi ka ganun ka-blessed, di ba? Wow. Pwedeng successful ka, tanggalin mo si number 4, peaceful ka ba? No. Di ba? Pwedeng lagi mo si number 4. Hallelujah, praise the Lord ka, hindi mo inalagaan yung sarili mo. Tatanungin mo siya, Lord, ba't mo ako pinapabayaan? Hmm. Kasalanan patuloy ni God, no? Oo, sinisi mo pa siya. Wow. Steward ka ng creation niya. So, alagaan mo yung sarili mo. So, pag na-check yun lahat, decide who you want to be. Tapos, number 2, be in an environment that supports who you want to be. Tapos, number 3, healthy relationships. Tapos, kasi we're not, hindi tayo pinanganak para sa sarili natin, di ba? Pinanganak tayo para sa isa't isa. Number 4, Para sa soulmate. Yan yung mga gusto ng para mga sa Gen Z. shout out. Anong petsa? Anong petsa na? So, yan. Tapos, number 4, yung may higher being. So, don't, wag mo isipin na in control ka of everything. Learn to let go, diba? Learn to relax. Tapos, number 5, take care of yourself. Wow. Kasi it's way of honoring God din na karapat-dapat ka for more blessings. Yeah. Kasi pinapalangan mo yung sarili mo. Can we pause? Pinapangalagaan yung sarili mo. And, mas maging effective ka sa 1 to 4 Can we if you pause take for a care of. moment kasi mag-insert ulit ako ng audience clap for those 5 tips that you shared. Insert na lang natin ulit. So post-production. Wow, Nick, I'm mind blown. Wow, thank Grabe, you. your mind, your brain, the way you think and you deliver is so structured. Na ako, I'm an aspiring public speaker. Well, parang to share lang din sa audience, I was a pre-law student. So, Wow. nakikipag-debate ako against universities,
way back before. So dream ko talaga maging public speaker. Pero I'm learning from you. Sobra. To be structured and parang how do you do that, Nick? Nagawa mo, Experience. that's one. At, di ba, yung number one ko, decide who you want to be. Part of my who I want to be is to be a motivational speaker, ganyan, and inspirational, ganyan. Tapos, environment, di ba? Sabi ko, put yourself in an environment that will support who you want to be. I listen to audiobooks. I listen to podcasts. I attend mass. Like this? O hindi Yeah, pa? I take notes. Kunyari, mag-lunch out tayo, tapos may nasabi ka, amazing. Oh, wait, amazing yun. Lalabas ko yung notebook ko. Diba? Tapos number 3, healthy relationship. I associate myself with people who I want to be or who thinks like me. So, pag kunyari naisip ko, dapat kasi talaga choosy tayo sa friends eh. Parang, ay, hindi ko bet to energy. Wag ko na siyang i-friend. Ganyan. Either kasi influence ko siya, pwede ko i-try, pero pag na-drain ako because of that person, which is sometimes I'm becoming that person kasi napansin ko dati. You're learning a lot from our guest, Miss Nick Alvarez. Check out her webinars this incoming September 23, How to Make Your Audience Happily Enroll to You. Open to all entrepreneurs because one of the best marketing strategy are happy customers. So make your customers happy by enrolling to Nick Alvarez webinar. Check her page out. Big shout out to one of our sponsors again, Paint My Love Paint Shop. We offer paints for automotives, motorcycles, and bicycles. So if you're nearby, here at Malasiki, Pangasinan, you can check our page, Paint My Love Malasiki. So yun, naman yung commercial naman ng Garnier. Okay. So sige. Let's move along. Para yung lahat ng 5 tips na yon is meron ding hindi siya mapo-perfect, correct? So magkakaroon ng challenges para to apply those. So yun din yung para malaman Hindi din siya perfect pero kapag parang may sumasablay, lumulungkot ka or parang may something off, check mo yung 5 na yun. Most likely may nakalimutan ka something doon. is off. Okay. Oo. So, turn it on kapag naka-off siya. Okay, sige. So, to end this podcast, I want to ask you, Nick, 5 years from now, sino nasa na si Nick Alvarez? Ano na ba ako ngayon? 33. So, sinabi yung age, 33, 38. I want to be on stage doing my coaching. Kasi wala pa ako sa ganong level ngayon eh. Nag-zoom pa lang ako, nag-branches. Pero I want to be on stage talaga. Like Physical. Thousands of people. Na? Physical event. Physical. You cannot beat kasi physical interaction eh. Agree. Yan, 'di ba? Malay mo yung podcast natin na to, masundan siya ng live episode talaga na magkasama tayo. Drinking Gusto coffee. ko talaga physical na on stage kasi kapag nasa stage ako, iba yung energy, parang iba yung goosebumps, parang alive na alive. Kasi I'm at my highest element talaga whenever I do coaching, mentoring. And ganito yung sinashare ko yung life story ko. Ito talaga yung super nalalove ko siyang ginagawa. And I want to share my story, touching lives, as in more lives. Mga lives na I couldn't think I could touch. Ganon. Yan. I want to leave a legacy na tipong, this is already a legacy kasi pag natsugi tayo, we're gonna get there di ba? Mawawala tayo eventually. My story, your story will live. Kasi YouTube will still be there. Kung mawawala si YouTube na wag naman sana, to? Nasa Facebook. Mare-replicate siya. Nasa TikTok. Diba? Gusto ko siya mag-viral para yung mga Dominic Alvarez na 14 years old before. Kasi pwedeng 33 ka ngayon, 40 ka ngayon, 50 plus ka, pero you're still Dominic Alvarez na 14 na galit sa mundo. Why? Bakit mo ako iniwan? You abandoned me.
ganito ako kasi ganyan, 'di ba? Marinig nila 'to na, ay okay, it's a decision lang pala. Everything is a decision. And I can decide, as in right now, at this very moment na, I am a changed person. I want to wear better lenses. Ganon siya. I want Wow. to live life. Ganon. So, once again, thank you Mm-mm. sa aking guest na napakaganda. Thank you! Thank you for this podcast.